magandang tanghali mga suki at sa lahat na rin po nakasama natin tangkero. So, ngayon ay ayan, yung atin pong magtatatlong linggo na. Mag-ilang linggo ka na sa akin na June? Ayan, 3 linggo na. Ito pong bago nating nabinuit na rider at siya ngayon ay tinagurian natin si Batang Turing. Dahil meron pong Batang Quiapo, meron naman din Batang Turing. At yun nga, anong ginagawa mo ngayon, Jun? Didikit ako ng mga sticker sa tangki. Ayan. So, tangki na Katuring LPG. Ayan, nalagyan niya. Ayan yung sticker. Lahat yan, nilalagyan niya. So ano ba masasabi mo? Ano ba ang kahalagahan ng paglalagay ng sticker na yan, Jun? Yun yung ang masasabi ko tungkol dito sa sticker na nilagay ko sa mga tangki. Ay para di mahirapan yung mga customer na kontakin yung mga suppliers nila sa gas, sa LPG. Yun yung dahilan para mabilis yung contact at mabilis din mag-deliver. Okay. So nandun sa kanya, nakalagay doon sa sticker yung iyong pangalan ng LPG shop mo, yung landline, lahat ng telephone numbers nandun na rin. Diba? Oo. Para makontak kayo. Tapos anong masasabi mo naman? Bakit pwede naman, kung nagtitipid, pwede ba nating lagyan ng sulatan ng board marker o permanent marking pen yung ating tangke? Pwede, pero yun nga lang, isa dyan yung nakakapangit tingnan sa tangke natin. Kasi imbis na maganda kasi hinugasan natin para maging malinis. Tapos susulatan pa natin ng parang ang dugyot tingnan ng ganyan. Using tingnan nyo yung ginamit niyang salita, dugyot. Imagine kung dugyot yung tangke, anong ibig sabihin? Anong klaseng tangkero ang nagmamayari dyan? Kung dugyot yung tangke, ibig sabihin, dugyot rin yung mga tangkero na nagmamayari, nagmamanage ng mga supplier na nagsusupply sa mga customer. Guys, huwag kayong masasaktan yan remark yan ng ating kasama sa hanap buhay, ang tangkero, si Batang Turing. Kapag ka daw dugyot na ang tangke, dinugyot mo pa, ibig sabihin dugyot din ang nagmamayari, di ba? Oo, tama. Kapag dugyot ang nagmamayari, yung kanyang palagay mo, yung kanyang pag-iisip, palagay mo, dugyot din. Dugyot din. Dugyot din. Dugyot ang pag-iisip ng mga tangke. Dugyot na yung tangkero, dugyot yung mga tangke. Dugyot din ang pag-iisip ni tangkero. Kaya, kung dugyot ang tangkero, ano pang gagawin? Di mag-illegal na lang siya, di ba? Mag-illegal na lang. Ayan. Mag-illegal ka dugyot ka di ba? Ang dugyot ay katapat ay illegal. Sorry, kasi alam mo yung mga ganyang illegal, ito yung mga galit sa RA 11592, di ba? Galit na galit yan. Gusto kahit branded yung tangke, dapat kahit saan pwedeng ipakarga. Kahit ayun. Yun ba, patas ba yun? Hindi. Hindi naman ikaw nagpagawa ng tangke, di ba? Pwede bang akin tong shop na ito, may pangalan, Katuring, biglang ito yung gagamitin mo, gagawa ka ng sticker, yung number ko ang iano mo, di ba? Maraming ganyan ayan So, pinapaalalahanan kayo ni Batang Turing na iayos natin ang pagmamarket natin. Wag ko nating dudugyutin ang mga tangke. Lagyan natin ng sticker na nakalagay doon yung pangalan. Ang sabi ni Batang Turing, kapag dinugyot mo ang tangke, ibig sabihin, dugyot ka na rin mag-isip na tangkero, dugyot din yung may-ari. Ayan, so paalala yan sa ating mga kasamang tangkero. Yan naman ay sinasangayon na siyempre ni Katuring. Magandang hapon po. So, ayun po, yan lamang po ay payo at tip ni Katuring sa pag-manage po ng natin ng ating tangkihan. Ang una ay siyempre linisan natin yung mga tangki natin. Kaya sa mga tangkero dyan na naglilinis po ng kanilang mga tangke, nagbabubble check po dyan. At lahat ng paraan na bagay na ginagawa nila para maging maging gwapo ang kanilang mga tangke. Sa kabila ng may mga burug-burug at barag-barag dyan,
na pagrekwa sa pagdating po sa atin ay pinagugwapo po natin, no? Yan, sa mga hopeless nakasamahan natin sa paano yan, isa dyan yung paglilinis ng tangke ay bahagi po ng ating pag-promote ng ating mga tangke. Marami po mga customer ang nakikita yan, naglilinis ka, naiengganyo po sila na lumipat sa'yo dahil nakikita nililinisan mo yung tangke nila. Hindi lang ho yung paglilinis ang naidudulot na dahil pag nakikita ho nila nililinisan mo lahat, pinaliliguan mo mula ulo hanggang ilalim, yan po ay nasusuri din na at the same time natin kung may singaw ba, may leak yung tangke na binaba sa atin. Para man, pwede agad nating itawag doon sa ating brand supplier. Okay, then lalagyan po natin ng sticker. Sa sticker, nandun po yung contact number natin, lahat na ng contact numbers mo, pati yung pangalan ng shop mo, ay ilalagay mo na doon. Iwasan po natin na dugyutin yung pong tangke. Pagdating po din sa shop, sa inyong mga customer, pwede nyo rin pong paalalahanan, ma'am. Iwasan po ninyo na lalagyan ng mga permanent marking po ang inyong pong mga tangke dahil na-charge po tayo. Ayan, kahit na pwede ho natin sabihin yan dahil yan po ay umiikot po yan sa lahat po ng mga suki. Nadadagdagan ng cost yung supplier, so posibleng magtaas po siya dahil po sa mga klase po ng tangke na binabalik natin. Ayan, i-educate din po natin yung mga suki natin, wag lang po sa level natin, i-educate po natin sila. At lagi ko sinasabi, laging magsagawa ng just a minute safety briefing po sa ating mga suki. Tatanungin nyo sila, hindi naman masyadong extensive yung safety briefing na gagawin natin. Ma'am, sir, sandali lang po magkatak lang po tayo ng a minute safety briefing. Marunong ho ba kayo magsara at magbukas? Sabi natin, alam nyo, paano nyo malalaman na nyo pong tangke ay nakasara na? Yung mga katulad po ng ganon. Okay? Marunong ho ba, paano nyo nalalaman na ito po ay may singaw? Ano ang gagawin natin kapag may singaw? May naamoy kayo na ano ba ang kahalintulad ng isang tangke na sumisingaw, yung LPG? So something like that. Yung pong mga katulad na tanong na ganyan na may kaugnayan po sa paggamit nila ng kanilang tangke ay malaking bagay po yan na pinaalala natin o binibrief po natin, ino-orient po natin yung mga suki natin. Kapag ginagawa natin yan, malaking pasalamat po yan at saka isa yan sa yung professional responsibility natin as tangkero, no? So uli, ayan ang paalala natin, tip natin sa mga tangkero, no? Laging malinis yung kanilang mga tangke, linisin at magsagawa ng mga safety check, safety inspection sa ating pong mga mga tangke, no? Sige po, magandang ating suki, magpa-parlor po kayo doon sa taas. Ayan, shout out. Ano nang pangalan na? Kay Dulce, dito po sa may Fairview, sa taas po ng aking shop ay merong salon. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat.